Hello guys! For today's video, magluluto tayo ng napa cabbage and skinless longganisa for lunch. So guys, ayan na, magsosate tayo ng ating ginger sticks. Yan. Isotay natin siya ng mga 1 to 2 minutes until the aroma na naamoy na natin yung ating aroma. Ang aroma ng ating ginger. Okay? Parang ang dish na to ay inspired sa Chinese dish. Ito nga, napa cabbage na ito. So, kapag ang ating ginger ay medyo okay na, lagay na natin ating napa cabbage na yung part na matigas, yung stem, yung white part, yan. So, i-stir fry lang po natin yan. Hindi natin siya lulutuing maigi kasi, di ba nga ang mga vegetable, kapag half cook lang, medyo nandun pa rin yung sustansya, nandun pa rin yung crunchiness, may texture pa rin siya. So, stir fry lang natin siya ng 1 to 2 minutes. Para nandun pa rin yung ating texture. So, yan lang. Ganyan lang. Sauté-sauté mo lang ng ganyan. Tapos, titimplahan na rin natin siya at that point. Lagyan natin siya ng kikoman. Yan. 1 wooden spoon of kikoman. Parang yan, mga 2 tablespoon yung kanyang equivalent. So, ayan na. Nalagyan na natin siya ng kikoman. And then, sauté-sauté again. Next is lalagyan natin siya ng, syempre, ground pepper. Diba? Hindi nawawala yan eh. Sa ating mga dish. Diba? Blurred. Sabi ko na sa inyo, magaling ako mag-video, diba? Yan na. Lagyan natin ang ating ground pepper. So, isasauté-sauté natin yan. Nasauté na natin siya. Ng 1 to 2 minutes, idagdag na natin yung pinaka-leaves. Yan, mas madali yang maluto. At medyo sasatein natin siya uli ng about 2 minutes again. Para siya ay maluto na rin at hintayin natin siya mag-wilt ng konti. Medyo nalanta na siya ng konti. Pag nakita na natin yon, meron pa pala tayo ladagdag yung Korean paste pala. Konti lang, lagyan natin ng mga half teaspoon. Maanghang na yon, yung ganong half teaspoon lang. Para meron lang kick ang ating napa cabbage. Para siyang kimchi na niluto. Parang ganon ang dating ng dish na to. Kung meron kayong sesame oil, pwede mo siyang lagyan. Kasi nga, parang Chinese ang datingan ng ating dish. So, kung wala, katulad ko, wala ko ngayong available, hindi ko na lang siya malalagyan for today. Pero preferred ko yung merong sesame oil. So, yan na. Durugin lang natin yung ating i-combine lang natin yung ating chili paste para mag-spread na siya all over. Mag-combine na siya dun sa ating napa cabbage. Konti lang nilagay ko na yan pero super anghang nung naluto ko siya. And it's okay naman na nagbagay naman siya sa kanyang lasa. So, lagyan din pala natin ng tubig para kahit pa paano mag-blend yung ating dish. So, yan na. Sauté-sauté lang ng mga nakaka 2 minutes na tayo. And it's about to serve na. It's almost ready na, guys. Basta wag lang natin i-overcook para nandun pa rin yung crunch. Nakita niyo yung pinaka-sabaw niya, namumula-mula. Dahil yan dun sa Korean paste na nilagay natin. Yan, sauté-sauté lang yan. Tapos okay na yan. I-set aside nyo na. At magpiprito na tayo ng ating skinless longganisa later. So, that's it na ang ating napa cabbage. Diba? Napakadali lang yung lutuin ito. Kanya lang kung may bata,
konting Korean paste nang ilagay nyo para makain pa rin ng mga bata. Okay, ang daming ginger niyan kaya masarap. Okay, magprito na tayo ng ating skinless longganisa. Bali nabili namin ito sa Walter sa meat section. Yan, meron siyang plastic. Kaya wag natin sa may plastic sa pagprito, tanggalin natin yan. Ipupush lang natin siya pababa doon sa ating mantika. So, magpiprito tayo mga siguro wag natin overcrowd para maluto siya ng maayos. Bali itong skinless longganisa is mabilis masunog. So kailangan alalay pa lang ang apoy. Wag masyadong malakas kasi masyado siyang ma-sugar yung mismong skinless longganisa, kaya pag masyadong malakas yung apoy mo, may tendency masusunog siya. Mga 1 to 2 minutes each side luto na to. Yes. Or 3 to 4 minutes. Basta makikita nyo naman nasa ganong range lang ng cooking time. Pagka medyo biling-bilingin nyo na lang kasi nga ina-avoid natin masunog. So tanggalin natin yung mga naglutangan na ganyan kasi yan yung sugar na na-extract from the skinless longganisa. Yan, yung mga sugar na yan, tanggalin natin kasi masusunog na, magkakaroon ng burn yan mamaya To avoid those burns, let's remove those. Okay? Para mas okay pa rin yung ating mantika, maganda pa rin tingnan. Hindi masusunog ng bonggang-bongga. So, medyo ida-dark lang natin ang pagprito. Yun na nga, 3 to 4 minutes or mas konti pa doon kung sa tingin nyo okay na. Basta slow fire lang, wag malakas. So, itong longganisa na to masarap. Promise, try nyo. So, ito na ang ating lunch for today. I hope you learned something. Thanks for watching, guys. Let's eat our lunch. See you and in the next vlog. Bye. God bless. Bye. Hindi pa pala tapos. Plating pa pala. Ano ba yan? Kala ko tapos na. So, ayan na. Lagyan natin ng napa-cabbage on top of our rice. Ayan. Lagyan natin ng konting sauce. Yung combination ng ulam na to, yung napa-cabbage, saka itong longganisa, napakasarap. Grabe. Try nyo guys minsan. Pag wala kayong maisip na lutuin sa napa-cabbage, itong dish na to, super sarap ng combination. Yes. Kaya naman gawin nyo na ito for your lunch or dinner. Bye! Thank you!